May aaminin ako sa'yo. Hindi ka talaga nasasaktan dahil wala na siya. Nasasaktan ka dahil pakiramdam mo. Napalitan ka. Mas masakit yung ideya na kaya kanyang kalimutan kaysa sa mismong pagkawala niya. At kung titingnan mong mabuti, hindi mo siya hinahanap. Hinahanap mo yung bersyon ng sarili mo na nararamdaman mong mahalaga kapag kasama siya. Kaya noong araw na napansin mong kaya mo palang mabuhay nang wala siya, may kakaibang nangyari. Ikaw ang gumaan. Pero siya, biglang nagparamdam. Bakit ganon? Kung isa ka sa mga taong tahimik na lumalaban, kung isa ka sa mga taong napagod ng maghabol, at kung handa ka nang marinig ang katotohanang hindi kayang sabihin ng karamihan, welcome ka dito sa channel na ito. Hindi tayo nagbubulag-bulagan. Pinag-uusapan natin ang mga ideyang masakit pero nagpapalaya. Stoicism, psychology, mga aral mula kina Nietzsche, Epictetus, Plato, pero ipapaliwanag natin sa paraang diretso sa puso. Kung gusto mong maging emotionally independent, kung gusto mong hindi na maging alipin ng attachment at takot, simulan natin ngayon. Huminga ka ng malalim at pumasok tayo sa unang katotohanan na kailangan mong harapin. Number 1, ang totoo sa detachment. May isang konsepto sa Stoicism na bihirang pag-usapan ng direkta detachment. Hindi ito pagiging cold. Hindi ito pagiging walang pakialam. Hindi ito pag-arte na okay lang ako kahit durog ka sa loob. Ang detachment ay hindi pagpatay ng emosyon. Ito ay paglalagay ng hangganan sa kung ano ang may kapangyarihan sa'yo. Ito ay kakayahang tumayo ng buo kahit walang sumasalo sa'yo. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Simple pakinggan. Pero kapag in-apply mo sa relasyon, doon nagiging brutal. Kontrolado mo ang effort mo. Kontrolado mo ang respeto mo sa sarili mo. Kontrolado mo kung maghahabol ka o hindi, pero hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Hindi mo kontrolado kung magsisisi siya. At ang pinakamapanganib na pagkakamali ng tao, pinipilit kontrolin ang hindi sa kanya. Relasyon, reaksyon ng iba, pagmamahal ng iba, pinipilit mong maging mas understanding, pinipilit mong maging mas chill, pinipilit mong huwag maging demanding, para lang hindi ka iwan. Unti-unti, hindi mo namamalayan, hindi na ikaw ang sarili mo. Nag-a-adjust ka ng nag-a-adjust. Hanggang sa isang araw pagod ka na, pero hindi pa rin sapat. Kapag mas pinipilit mo, mas nawawala ang respeto. Parang buhangin sa kamay. Kapag hinigpitan mo, mas dumudulas. Pero may mas malalim pa rito, ang totoo. Hindi mo siya hinahawakan dahil mahal mo siya. Hinahawakan mo siya dahil takot kang mawalan. Takot kang mag-isa. Takot kang mapalitan. Takot kang hindi napiliin. At kapag ang ugat ng pagmamahal ay takot, hindi na iyon pagmamahal. Pagkakapit iyon. Ang detachment ay hindi pagsuko sa tao. Ito ay pagsuko sa ilusyon na kaya mong kontrolin ang puso ng iba. At dito nagbabago ang lahat. Kapag tinanggap mong wala kang kontrol sa damdamin niya, bigla kang magkakaroon ng kontrol sa sarili mo. Hindi ka na mag-overthink sa bawat delay ng reply. Hindi ka na mag-iimbento ng kwento sa isip mo kapag tahimik siya. Hindi mo na kailangang magmukhang perpekto para lang manatili siya. Dahil alam mo na kung para sa'yo, hindi mo kailangang ipilit. At kung hindi para sa'yo, hindi mo kailangang ipaglaban hanggang maubos ka. Ang detachment ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay tahimik na paniniwala na kahit mawala ka, buo pa rin ako. At kapag umabot ka sa puntong iyon, hindi ka na desperado. At ang taong hindi desperado, hindi madaling kontrolin. Number 2. Bakit sila bumibigay kapag ikaw ay umalis? Hindi sila bumibigay dahil hinabol mo. Bumibigay sila kapag nakita nilang kaya mong umalis. Habang hinahabol mo sila, kampante sila. Habang ikaw ang laging nag-a-adjust, sila ang nasa komportableng posisyon. Pero nung tumigil ka, doon nagsimulang magbago ang dynamics. May ideya si Friedrich Nietzsche. Ang may kakayahang tumayo mag-isa ang tunay na malaya. At ang taong malaya, hindi mo kayang hawakan gamit ang takot. Hindi ka nila kinatatakutan dahil galit ka. Hindi dahil nagdrama ka, kundi dahil hindi ka na umaasa. At kapag hindi ka na umaasa, hindi ka na nila kayang i-manipulate gamit ang crumbs ng atensyon. Minsan, hindi ka nila namimiss. Namimiss nila yung atensyon mo. Yung good morning mo, yung mabilis mong reply, yung assurance na kahit anong gawin nila, nandyan ka pa rin. Kapag alam nilang hindi ka kayang mawala, hawak ka nila. Pero sabi nga ni Niccolo Machiavelli, mas madaling kontrolin
Ang taong takot mawalan kaysa sa taong handang umalis. Isipin mo ito sa konteksto ng power. Sa bawat relasyon, may invisible balance ng power. Hindi ito tungkol sa pagiging dominante. Ito ay tungkol sa kung sino ang mas takot mawala. Kung ikaw ang mas takot, ikaw ang mas nag-a-adjust. Ikaw ang mas nagpapakumbaba. Ikaw ang mas nag-o-overthink. Pero noong dumating ang araw na sinabi mo sa sarili mo, kung ayaw mo, okay lang, kaya ko. Biglang nag-shift ang power. Hindi dahil naging masama ka, kundi dahil tumigil ka sa pagiging dependent. Noong tumigil ka, nawala ang kontrol nila sa kwento at doon nagsimula ang pagkalito nila. Bakit hindi ka na nagre-react? Bakit hindi ka na nagtatanong? Bakit parang okay ka lang? Ang totoo, hindi sila sanay na ikaw ay tahimik. Sanay sila na ikaw ang laging nagre-reach out. Ikaw ang laging nag-aayos. Ikaw ang laging nagsusorry kahit hindi mo kasalanan. Pero ngayon wala. At ang katahimikan mo ang pinakamalakas na mensahe dahil sa unang pagkakataon, hindi na nila alam kung hawak ka pa nila. May psychological effect dyan na tinatawag na loss aversion. Mas matindi ang takot ng tao sa pagkawala kaysa sa excitement ng pagkakaroon. Habang available ka, hindi ka special. Kapag naramdaman nilang maaari kang mawala, doon sila nagigising. Hindi dahil bigla kang naging mas gwapo o mas maganda. Hindi dahil nagbago ka overnight, kundi dahil nagbago ang perception nila sa'yo. Hindi ka na siguradong nandyan. And ang hindi sigurado, may halaga. Pero tandaan mo ito, kapag bumibigay sila dahil kaya mong umalis, hindi ibig sabihin mahal ka na nila ng tama. Minsan, bumibigay sila dahil nasanay silang may access sa'yo. At ngayon, nawawala iyon. Kaya ang tanong ay hindi, bakit siya bumalik? Ang mas mahalagang tanong ay, babalik ba ako sa dating bersyon ng sarili ko? Dahil kung ang pagbabalik niya ay magbabalik din sa iyo sa pagiging desperado, wala ring nagbago. Ang tunay na panalo ay hindi kapag siya ang naghabol. Number 3, ang psychology ng habulan. May psychological concept na tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang parehong prinsipyo kung bakit nakaka-addict ang sugal. Hindi ka nananalo palagi, pero paminsan-minsan panalo ka. At yung paminsan-minsang panalo, sapat na para hindi ka tumigil. Ganito rin sa relasyon. Hindi ka niya binibigyan ng consistent na effort. Pero paminsan-minsan, sweet siya. Paminsan-minsan, interesado siya. Paminsan-minsan, ramdam mong espesyal ka. Isang reply. Isang scene na may kasunod na, sorry, busy lang. Isang random na miss kita. Parang slot machine. Hindi mo alam kung kailan darating. Pero umaasa ka. At habang umaasa ka, mas lalo kang kumakapit. Ang utak mo mismo ang niloloko ka. Kapag may unpredictable reward, mas tumitindi ang dopamine release. Mas tumitindi ang attachment. Mas tumitindi ang pagnanais mong manalo. Kaya hindi ka lang nasasaktan. Naadik ka, hindi sa tao, kundi sa posibilidad. Sa posibilidad na baka bukas magbago siya. Sa posibilidad na baka bukas piliin ka niya. Sa posibilidad na baka bukas maging kayo ulit. At habang umaasa ka sa baka, ikaw ang talo. Pero nung tumigil ka, natigil ang laro. Wala nang random na reaction mula sa'yo. Wala nang instant validation. Wala nang siguradong audience. At kapag walang laro, sino ang nababaliw? Yung sanay manalo. Kapag nasanay ang isang tao na ikaw ang laging naghahabol, ikaw ang nagbibigay ng excitement. Ikaw ang predictable na reward system nila. Pero nung naging unpredictable ka, biglang sila ang nawalan ng control. Dito pumapasok ang insight ni Plato sa Allegory of the Cave. Isipin mo ang taong nakakadena sa loob ng kuweba, nanonood ng mga anino sa pader. Akala niya iyon na ang realidad. Ganyan ka nun. Akala mo siya ang buong mundo mo. Akala mo ang atensyon niya ang liwanag. Akala mo kapag nawala siya, dilim na. Pero nung natutunan mong lumabas sa kuweba, nung nagsimula kang mag-focus sa sarili mo, sa goals mo, sa growth mo, nakita mong mas malawak ang mundo kaysa sa kanya. At kapag nakita nilang hindi na sila ang sentro ng mundo mo, doon sila natatakot, hindi dahil galit sila, kundi dahil hindi na sila ang liwanag sa buhay mo. At ang tao gustong maging mahalaga. Kapag hindi na sila ang dahilan ng emosyon mo, hindi na sila ang dahilan ng saya o lungkot mo, doon sila nawawalan ng kapangyarihan. Yung habulan ay hindi kadungdol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa ego at validation. Habang ikaw ang humahabol, sila ang may mataas na posisyon. Pero kapag tumigil ka, biglang pareho na kayo sa lupa. At minsan mas mataas ka pa, pero may isa pang mas malalim na katotohanan.
Hindi lang sila ang nababaliw kapag tumigil ka. Ikaw rin. Sa umpisa, parang may withdrawal, parang may kulang, parang may hinahanap ang kamay mo sa cellphone mo. Parang may gustong i-check kung nag-message ba siya. Doon mo mararamdaman kung gaano ka ka-attached. At doon mo masusubok kung detachment ba talaga ang pinili mo o pride lang. Dahil ang tunay na detachment ay hindi dramatic exit. Hindi ito pag-post ng quotes. Hindi ito pagparinig. Ito ay tahimik na disiplina. Araw-araw mong pinipiling huwag maghabol. Araw-araw mong pinipiling huwag mag-overthink. Araw-araw mong pinipiling ibalik ang focus sa sarili mo. At habang ginagawa mo iyon, unti-unti kang lumalayo sa kuweba. Unti-unti mong nakikita ang mundo na hindi umiikot sa kanya. At kapag umabot ka sa puntong iyon, kahit bumalik siya, hindi na ikaw ang parehong tao na dating nadik sa atensyon niya. At iyon ang pinakakinatatakutan ng taong sanay sa habulan. Ang taong hindi na gustong maglaro. Number 4, ang hindi komportableng katotohanan. Minsan, hindi ka nila mahal. Komportable lang sila sa presensya mo. Masakit pakinggan, pero mas masakit manatili sa ilusyon. Hindi ikaw ang hinahanap nila. Yung pakiramdam na may humahanga sa kanila. Yung may laging available. Yung may laging nag-aalala. Yung may laging nagbibigay ng assurance kahit sila ang kulang. May malaking pagkakaiba ang pagmamahal at pagiging convenient. Kapag mahal ka ng tao, may responsibilidad. Kapag convenient ka lang, may access. At karamihan, mas gusto ang access kaysa responsibilidad. Si Dietrich Bonhoeffer ay nagsabi tungkol sa cheap grace, pagtanggap ng walang pagbabago. Sa konteksto ng relasyon, ito ang ganito. Gusto ka nilang nandyan, pero ayaw nilang ayusin ang sarili nila. Gusto nila ang loyalty mo, pero ayaw nilang maging consistent. Gusto nila ang understanding mo, pero ayaw nilang maging accountable. At kapag pumayag ka doon, ikaw ang nagiging murang bersyon ng sarili mo. Unti-unti mong ibinababa ang standards mo. Unti-unti mong sinasabi sa sarili mo, okay lang, baka pagod lang siya. Okay lang, baka hindi lang siya expressive. Okay lang, at least nandyan pa rin siya. Hanggang sa isang araw, napansin mong ikaw na lang ang nag-i-effort at dito pumapasok ang masakit na tanong, minahal ka ba talaga? O nasanay lang sila sa presensya mo? Ang tao kapag sanay sa isang bagay, akala nila karapatan nila iyon. Sanay silang may nagtitext ng good morning. Sanay silang may nakikinig sa rant nila. Sanay silang may sasalo kapag malungkot sila. Pero hindi nila napapansin ang halaga noon hanggat hindi nawawala. Kapag palaging available ang isang tao, nagiging invisible ang effort niya. Kapag palaging nandyan, hindi na nakikita ang value. Pero nung pinili mong respetuhin ang sarili mo, bigla kang naging mahal. Hindi dahil nagbago ka para sa kanila, kundi dahil tumigil kang magbenta ng sarili mo ng mura. Ang respeto sa sarili ay parang presyo. Kapag ibinenta mo ang sarili mo ng halos libre, bakit nila babayaran ng mahal? Kapag lagi mong sinasabing okay lang, bakit sila matututo na hindi pala okay? Ang hindi komportableng katotohanan ay ito. Minsan, hindi ka nila minahal ng mali. Tinuruan mo lang silang ganun ka mahalin. Tinuruan mo silang okay lang ang bare minimum. Tinuruan mo silang kahit hindi ka priority. Mananatili ka pa rin. Na hindi ito para sisihin ka. Ito ay para gisingin ka. Kapag hindi mo nirerespeto ang sarili mo, huwag mong asahan na gagawin nila iyon para sa'yo. At noong araw na sinabi mo, hindi na ito sapat para sa akin, doon nag-iba ang lahat. Bigla kang naging mahirap i-access. Bigla kang hindi na predictable. Bigla kang may boundaries. At ang boundaries, nakakatakot para sa taong sanay sa unlimited access. Pero tandaan mo, ang boundaries ay hindi pader para itulak sila palayo. Ito ay pinto na may lock. Hindi lahat may susi. Kapag may taong gustong pumasok sa buhay mo, kailangan nilang magpakita ng effort, consistency at respeto. At kung hindi nila kaya iyon, hindi ikaw ang kulang. Sila ang hindi handa. Ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa kanila. Nangyari sa'yo, mula sa taong natatakot mawala, naging taong kayang mawala. At sa mundo ng isang relasyon, yun ang pinakamahalagang shift. Hindi dahil mas naging malamig ka, kundi dahil mas naging totoo ka sa sarili mo. Number 5, ang tunay na detachment. Ang tunay na detachment ay hindi strategy. Hindi ito technique para bumalik siya. Hindi ito silent treatment na may hidden agenda. Hindi ito mind game. Kapag ginagawa mo ito para mapansin ka, hawak ka pa rin ng resulta. Kapag iniisip mo, magiging tahimik ako para siya ang maghabol, nasa kanya pa rin ang power.
dahil naghihintay ka pa rin. Ang tunay na detachment, kapag kahit bumalik siya o hindi, pareho lang sa'yo. Kapag ang kapayapaan mo ay hindi nakatali sa desisyon niya, doon ka malaya. At ang kalayaan na iyon, ramdam. Hindi mo kailangang ipagmalaki. Hindi mo kailangang i-post. Hindi mo kailangang iparamdam. Makikita sa galaw mo, hindi ka na nagmamadali mag-reply. Hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil may buhay kang inuuna. Hindi ka na nag-o-overanalyze ng bawat salita. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi mo na ginagawang sentro ng mundo mo ang interpretasyon niya. Habang mas pinapalaya mo sila, mas nagiging malaya ka. At dito nangyayari ang ironic twist. Noong nakakadena ka sa kanila, pakiramdam mo kontrolado mo ang sitwasyon dahil nandyan ka. Pero ang totoo, sila ang may control dahil takot kang mawala. Ngayon handa kang mawala. At kapag handa kang mawala, wala nang makakapilit sa iyo manatili sa lugar na hindi ka pinapahalagahan. Ang tunay na detachment ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay emotional discipline. Ramdam mo pa rin ang lungkot. Ramdam mo pa rin ang alaala. Ramdam mo pa rin ang attachment minsan. Pero hindi mo hinahayaan na iyon ang magdikta ng aksyon mo. Hindi ka na magme-message dahil lang namimiss mo siya. Hindi ka na babalik dahil lang lonely ka ngayong gabi. Hindi ka na magsusorry para lang maibalik ang dating connection. Dahil alam mo na ang pansamantalang comfort ay hindi kapalit ng pangmatagalang respeto sa sarili. Kapag malaya ka, hindi ka na naghihintay. Hindi ka na umaasa sa reply. Hindi ka na bumababa ang halaga dahil sa scene. Hindi ka na nawawala ang kumpiyansa dahil hindi ka agad pinili. May mundo kang binubuo. May goals kang hinahabol. May katawan kang inaalagaan. May isip kang pinapalawak. May karakter kang hinuhubog. Unti-unti mong nare-realize na ang buhay mo ay mas malaki kaysa sa isang tao. At habang binubuo mo ang sarili mo, may kakaibang nangyayari. Hindi mo na kailangan ng validation para maramdaman ang halaga mo. Hindi mo na kailangan ng atensyon para maramdaman na buhay ka. Ang presensya mo pa lang sapat na. At kapag dumating ang punto na bumalik siya, hindi ka na natataranta. Hindi ka na napapatalon sa tuwa. Hindi ka na natatakot na mawala ulit. Tinitingnan mo siya hindi bilang pangangailangan, kundi bilang pagpipilian. At ang taong nagiging pagpipilian sa'yo, hindi na sentro ng mundo mo. Doon sila nagigising kapag nakita nilang hindi ka na reactive. Hindi ka na desperate. Hindi ka na nakikiusap. Nakikita nila ang bersyon mo na hindi nila kontrolado. At minsan, doon sila mas nahuhulog. Pero ito ang pinakaimportanteng bahagi. Kung babalik man sila, hindi na iyon ang panalo. Ang panalo ay ang bersyon mo ngayon. Ang taong kayang magmahal ng buo, pero hindi kayang ipagpalit ang sarili para lang manatili ang iba. Ang taong kayang magbigay, pero hindi kayang magmakaawa. Ang taong kayang pumili, pero hindi na kailangang piliin para maramdaman ang halaga. Yun ang tunay na detachment, hindi paglayo sa tao, kundi paglapit sa sarili mo. Number 6, reflection and internal shift. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, kung hindi na siya babalik, ano ang gagawin mo? Hindi hypothetical, hindi dramatic. Talagang isipin mo, kung ito na ang huling kabanata ninyo, ano ang susunod mong itatayo? Kung wala ng chance, ano ang bubuuin mo? Sarili mo ba? Karera mo? Katawan mo? Isip mo? O maghihintay ka pa rin sa multo ng baka sakali? Kung hindi na siya ang magbibigay ng validation, saan mo kukunin ang halaga mo? Ito ang pinakamahalagang tanong. Kasi karamihan sa tao hindi talaga nasasaktan dahil sa pagkawala. Nasasaktan sila dahil nawalan sila ng salamin. Siya ang salamin mo noon. Kapag sweet siya, pakiramdam mo lovable ka. Kapag cold siya, pakiramdam mo kulang ka. Kapag pinili ka niya, pakiramdam mo may halaga ka. Kapag hindi, pakiramdam mo wala kang kwenta. Pero ngayon, wala na ang salamin at bigla mong kailangang tumingin sa sarili mo nang walang filter, nang walang validation, nang walang applause. Diyan nagsisimula ang tunay na lakas kapag kaya mong sabihin sa sarili mo, may halaga ako kahit walang pumipili sa akin. Kapag kaya mong magising sa umaga at hindi siya ang una mong iniisip kundi ang goals mo. Kapag kaya mong tumawa kahit walang nagtitext ng good morning. Ang internal shift na ito ay tahimik. Walang fireworks, walang dramatic soundtrack, pero malalim. Unti-unti mong napapansin, hindi ka na kasing reactive, hindi ka na agad nasasaktan sa maliit na bagay. Hindi ka na naghahanap ng hidden meaning sa bawat kilos ng iba.
Dahil ang sentro ng mundo mo ay lumipat mula sa kanya, papunta sa iyo. At dito mo marirealize ang isang hindi komportabling katotohanan. Hindi mo talaga kailangan ng closure mula sa kanya. Ang closure ay hindi galing sa explanation. Galing ito sa desisyon. Desisyon na tama na. Desisyon na sapat ka na. Desisyon na hindi mo na ipagpapalit ang kapayapaan mo para sa pansamantalang atensyon. Kapag umabot ka sa puntong iyon, may kakaiba kang aura. Hindi ito arrogance, hindi ito galit. Ito ay tahimik na kumpiyansa. Alam mong kaya mong magmahal. Pero alam mo ring kaya mong mawala. At ang taong kayang mawala ng hindi gumuho, hindi madaling sindakin ng rejection. Hindi madaling manipulahin ng mixed signals. Hindi madaling itali ng bare minimum. Diyan nagsisimula ang tunay na independence. Hindi financial, hindi social, emotional. At kapag emotionally independent ka, kahit sino pa ang dumating sa buhay mo, hindi na sila magiging sentro ng pagkatao mo. Sila ay magiging bahagi lamang. Hindi ka na naghahanap ng taong pupuno sa'yo. Buong buo ka na. At kapag buo ka na, ang relasyon ay hindi na pangangailangan. Ito ay pagpili. At ang pagpili, mas malakas kaysa sa pagkapit. Kaya ulitin ko sa iyo, kung hindi na siya babalik, ano ang gagawin mo? Kung wala ng chance, ano ang bubuuin mo? Dahil ang tunay na tanong ay hindi kung babalik siya. Ang tunay na tanong ay, kapag bumalik siya, ikaw pa rin ba ang dating taong takot mawala? O ikaw na ang taong kaya ng maglakad palayo? Nang hindi lumilingon, diyan nagsisimula ang bagong bersyon mo. Hindi sa pagbalik nila, kundi sa pananatili mo sa sarili mo. Balang araw, maaring mag-message siya, maaring simpleng kumusta, maaring naalala lang kita, maaring pwede ba tayong mag-usap? At sa sandaling iyon, mapapansin mo ang kakaiba. Hindi na tulad ng dati. Wala nang kaba sa dibdib mo. Wala nang nanginginig na kamay habang nagtatype. Wala nang takot na baka ito na ang huli. Tahimik ka lang, kalma, kasi alam mo na hindi ka niya namimiss. Nasasaktan lang ang ego niya nang matuto kang mabuhay nang wala siya. And hindi mo na kailangang patunayan iyon. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ramdam mo lang. Dati, isang notification lang niya, sira na ang araw mo. Isang cold reply lang, dudurog na ang confidence mo. Isang scene lang, iikot na ang mundo mo sa tanong na bakit. Ngayon, isa na lang siyang tao, hindi sentro, hindi sukatan, hindi kapalaran. At sa sandaling iyon, hindi ka nanalo sa kanya. Nanalo ka sa sarili mong kahinaan. Nanalo ka sa bersyon mo na takot mag-isa, sa bersyon mo na naghahabol kahit ubos na, sa bersyon mo na handang ibaba ang standards para lang hindi maiwan. Iyon ang tunay na laban. Hindi laban para makuha siya pabalik. Laban para mabawi ang sarili mo. Dahil sa dulo, ang pinakamapanganib na uri ng tao sa mundo ay hindi ang cold, hindi ang manipulative, hindi ang dominante, kundi ang taong kayang magmahal pero hindi na kayang magmakaawa. Ang taong kayang magbigay pero hindi na kayang ipilit ang sarili kung hindi siya pinipili. Ang taong kayang tumingin sa nakaraan at sabihing, minahal kita, totoo yon, pero kaya ring idagdag, pero mas mahal ko na ngayon ang sarili ko. At kapag umabot ka sa puntong iyon, kahit sino pa ang dumating sa buhay mo, hindi ka na matitinag ng takot. Dahil alam mo na kung paano mabuhay ng buo kahit mag-isa. Kung umabot ka dito sa dulo, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. Handa ka na ba talagang pakawalan ang taong hindi ka kayang piliin? Kung ko, isulat mo sa comments. Pinipili ko ang sarili ko. Hindi para sa akin, para sa iyo. Para maalala mo na sa bawat araw na pipiliin mong huwag maghabol, may mas matibay kang bersyon na nabubuo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo ito para mas maraming taong tahimik na nasasaktan ang makakita. At kung gusto mo ng mas malalim na usapan tungkol sa stoicism, detachment at emotional strength, mag-subscribe ka dahil dito, hindi tayo naghahabol. Dito, binubuo natin ang sarili natin. At tandaan mo, ang taong hindi takot mawalan, siya ang tunay na may kontrol. Magkita tayo sa susunod na video.